Kailangan namin ng sasakyan para makaalis dito. Huwag kayong haharang sa dadaanan namin. Kung hindi, papatayin namin mga taong to. Paano kumakasagunod buhay pa ang mga taong yan? Ipakita niyo sa akin! Maawa na kayo. Basta natin yan, Ate! Daba! Men, search the area. Mabuti naman at hindi ka Hindi, nasaktan. sir. Salamat sa inyo, sir, at kami nakaligtas. Sige. Gentlemen, as the new NARCOM chief, may I ask your full cooperation and support in eradicating drug pushing in our place. Yes, sir. Yes, sir. Based on our 2-1 file, Sergeant Delgado, Sergeant Robles are the two enlisted men to reckon when it comes to experience and expertise in drug busting. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. I would like to ask all of you to render a 24-hour operation. Any question? None, sir. Gentlemen, you may go now. Sir. Anything? Sir, may sasabihin sana kami sa inyo eh. Ano yun? Sir, meron tip sa amin na may darating na sa malaking shipment ng mga illegal drugs. Saan daw? Mga PC! Paano ngayon yan? Lalaban tayo! Tigil! Taas ang mga kamay! Pagkakasakote ng mga epektos, pagkakahuli ng mga tauhan, ang simula ng pagkawasak natin. Kapag hindi natin na-control ang hidap-putang kalinang yan. Bago pa lang kasi dito sa Zamboanga yan eh. Kaya nagpapasikat pa. Darating din ang araw. Matatapalan siya ng salapi. Ang salapi bumubuhay. Ang palay pumapatay. Isa lang kanyang pagpipilian. Kung matalino nga lang siya, ang pipiliin niya ay pera. Dahil ang pera, nagpapaligaya. Hindi ko kailangan ng mga payo nyo. Gusto ko, makausap si Major Kalita. Mabutit pinagbigyan mo ang panyaya ko. Tao mo akong inimbita. Tao akong dumating. Mapo ka. Alam mo na siguro kung bakit kita dito pinatawag. Makikiusap sana ako sa'yo. Huwag mong pakialaman ang negosyo ko. Makikiusap din sana ako sa'yo. Natigilin mo na pagbibenta ng bawal na gamot. Marami ng batang nabipinsala.
Alam mo ba dito sa Pasunangka, kaya kitang patayin. Alam mo rin ba, dito sa Pasunangka tatabla ako sa'yo. Sige, putok mo. Nang pareho tayong kainin ng lupa. Magbibigyan kita ngayon. Sa susunod na pagkikita natin, mabubulok ang balik mo sa lupa. Sigurado ba yung Tayo sa pangsabi? kabila, daming chicks. Yes, sir. Sige. Sige na, sige. Sige, order ka. Magkita lang tayo sa kabubuhan. Aha. Dito. Sige, sumunod na kayo sa akin, ha? Alam ko malaki na ang pagkukulang ko sa inyo. At alam mo rin naman na pinupunan ko kahit inaagaw na ako ng aking serbisyo. Ang hinihiling ko lang naman ay ang para sa amin ng mga anak mo. Kung aalis ka man sa serbisyo, mabubuhay naman tayo Cora, mahal ko kayo. Kagaya ng pagmamahal ko sa aking serbisyo. Kung isang mawala, parang mo na akong kinitlan ng buhay. Ayaw mo ba nun? Dahil doon marami akong matutulungan tao. Pero, Ang problema, nilulutas, hindi iniiyakan. Ang pagdaramdam, bago matulog, dapat wala na. Hayaan mo, para makabayad ako ng utang ko, sa birthday mo, mamamasyal tayo ng mga anak mo. Fresh from Japan, please welcome Miss Ellie Andal. Minsan mo'y nangarap ang puso ko sa'yo bigay ang pangako. Ikaw ang mamahalin sa bawat sandali.
Nasaan si Cuenco? Hindi ko alam! Nasaan? Hindi ko alam! Nasaan sila? Hindi ko alam! Pag nakalapit ko ang gatilyo ko, pasama ka sa kasama mo. Saan mo sila makikita? Saan? Hindi ko alam! Nasaan si Cuenco? Saan? Doon sa... Nga! Nga! Cuenco, padala niya mo. Pera at saka epektos. Bahala ka na ro dyan. Kompleto ba ito? Oo. Masundan ba kayo? Oh, hindi! Sige, kalat! Ikaw doon! Balo! Malis ka na yan. Cuenco, bakit? Wala naman. Ayoko lang na may kaso.
Yes, sir. Kingdom. 10-12, sir. Tiger I will Kaka, call Kingdom. Major Kalida. Oh, standby ka lang dyan, ha? Meron yung papalo up sa issue, sir. Oo, basta, monitor mo lang. Sir. Huwag kang tatanggap na iba rin. Major Kalida, sir. Major Kalida, effective tomorrow, you're assigned to Davao del Sur as the new provincial commander. But, sir, No buts, Major. That's an order. Orders will follow. Is that clear? yes, sir. Congratulations, sir. Ibig sabihin niyan, promotion. Thank you. Congratulations, sir. Thank you. Promotion nga yan. Pero grabe ang sitwasyon doon sa Davao del Sur. Puro patayan. Delikado. Wala tayong magagawa. Sumusunod lamang tayo sa nakataas. By the way, kung re-request ko pa kayong dalawa, sasama kayo sa akin sa Davao Sur. Yes, sir. Anytime, sir. Sure. Sabi ko na sa'yo eh. Hindi tayo iwanan ni sir. Umanda sila. Darating na ang fighting team. Fighting. Ang sabihin mo, takbuhin ka. Tama to. Takbuhin nga ito. Pero tumatakbo pasugod sa kalaban. Santikibay. That's all. Tayo, bye. Let's go. I'm Agnes Perez, reporter columnist. Can I have a few minutes Why not? with you, sir? Delgado. Sir. Miss, excuse me. Anong gusto ninyo? Coffee, tea, or me? Psst. Ano ka ba? Ikaw talaga basta babae. Pinaandar mo lagi ang sakit mo. Miss. Sir. Hi. Excuse me. Okay. Shoot a question. Pero isa lang, ha? Mahina ang kalaban. Anong measure ang gagawin nyo to stop the worsening insurgency situation? Katulad ng malalang nangyayari sa Davao City. That's a primary problem in this area. At inaamin ko na dito higit kailangan ng tulong ng citizenry. And I count on their help. How, sir, disgusted nga mga tao dito dahil sa mga pang-aabuso ng ibang sundalo. Mas prefer nga nila ang NPA dahil mas swifter ang action nila sa kanilang mga problema. I'll make my office available to them. Kung kinakailangan 24 hours ang gagawin kong serbisyo para sa kanila, ay gagawin ko. Easier than that. Ganyan din ang sinabi ng pinalitan nyo. Kaya pala tipong ayaw mo maniwala. Then, let my actions speak for it. Welcome ka palagi rito to remind me of that commitment if ever I fail to deliver. By the way, bilib din naman ako sa'yo. Kababae mong tao, yan ba ang propesyon na pili mo? At dito ko pa nadistino sa magulong lugar. Tulad nyo, Major, meron ako mga tungkulin na dapat kampanan, lalo na dun sa mga taong mga nasa liblib na lugar. Saka, I adhere to the maxim that death would come like a thief in the night, regardless of time and place. So I have to go. Okay, Major. Thank you. I'm always visible to be a living reminder of the commitment you made. You can count on that. Sure. Hope to see you again. Okay. Men, impose plan A. If possible, get them alive. Sir, ano sila? Sige, alas ka na. Move. Tigil! Commander Joe! Napapaligiran namin kayo! Sumuko kayo ng matiwasay!
Ibaba yung mga baril nyo. Akin ang baril. Tulo. O, usog. Doon. Dito kayo. Sige, may iba dito. Dito. Bumili kayo. Yan. Ang talaga, pero hindi ko na po ulit. Camero! Hindi na po ulit, Camero! Makawa na kayo sa akin! Demonyo kang malibog. Hindi ka nanawa sa bata. Hindi pa tinutubuan ng balahibong pusa. Ginasa mo? Manyakis! Hindi na po ulit. Subuso Ang pa dami ako. namang putang makakanarian. May tigba 20. May tigba 15. Mamili ka. Ang parusa sa malilibog. Ginagawang 3 ang mata. Biyakin na siya niyan. Palamnan ng bato at itapon sa dagat para almusal ng mga isda. Opo, Kaberong. Tandaan ninyo, lahat ng pang-abusong dinadaing nyo sa amin ay nilalapatan namin ng sapat na parusa ayon sa aming batas. Tulad sa turil, buhangin, maa, matina, aplaya, bangkeruhan at exodus. At gayon naman, ang batas namin ang masusunod. Gagawin kong Malacanang ng MPA ito agdaw. At ang sino mang magkasala ay lilitisin sa Kangaroo Court. At mula rin ngayon, dinideklara ko na ang lahat ay magbibigay ng kunting tulong na yun ay tatawagin nating progresibong pagbubuwis upang lalong mapatatag ang ating gobyerno. Ang gobyerno ng mahihirap. Excuse me, sir. May natanggap po kami radio message galing kay General Desina. Kailangan daw mag-report kayo at 800 hours. Franco, ipinatawag kita dahil malala na ang problema ng insurgency dito sa Davao City. Alam kong kakayahan mo. Malaki ang may tutulong mo sa paglutas ng suliraning ito. Kaya effective today, ikaw na ang bagong Metro Discom Commander. Pero, sir. Wala nang pero-pero. That's an order. Yes, sir. Permission to leave, sir. You may go, Major. Good luck. Congratulations, sir. Welcome to Davao City. Thank you. The new Metro District Commander. Una, bibiliti ko makipag-dialogue sa ating mga kababayan upang maibalik nila ang pagtitiwala sa ating pamahalaan. Alam niyo naman magulo dito sa Davao City. Sa palagay niyo ba matutulungan niyo ang mga taong taga rito? Pipilitin ko dahil unang-una, dapat ako ang bumaba sa kanila para maabot nila ang pamahalaan. Hindi sila ang aabot sa akin. Kilala ko kayo, sir. Alam kong kayang-kaya nyo. Good luck to you. Thank you. Cabero, bago ng Metro Discom Commander. Si Major Franco Calida. Galing sa Davao del Sur. Balita ko matindi raw yung kalidang yan. At isa pa, tiga rito rin yan sa Davao. Kaya taga rito o taga impyerno, tulad din siya ng iba.
Alis siya dito na bahag ang buntot. Jojo, pasalubungan mo nga ang kalidang yan ng isang matinding pasalubong. Alisin niyo yung tao dyan! Delgado. Yes, sir. Robles. Dali na mo ngayon. Yes, sir. Max, buhatin mo na yan. Sige, buhatin yung apat ito. Ikaw. Ikaw. Liga. Paano ngayon niya, Major Kalida? Ganyan na lang ba ng ganyan? Nag-uumpisa na ang kalbaryo niyo. Ano na ngayon ang gagawin niyo? Ang hanap ko'y kapayapaan. Balang araw, gagamitin ako ng kamay na bakal. Kamay na bakal? Kupal niya. Ito ang bakal na papatay sa kanya. Sapagkat dito lumalabas ang tiga. Huwag kang pakasisiguro, Kaberong. Talagang sisiguruhin ko. At ang sino mang magtaksil sa ating simulain, ito ang huhusga. Ang malaking problema ko ay kung paano natin makapasok ang Agdao. Ang Malacanang ng MPA. Sir, may nakilala kami ah. Yung pulis na Agdao. Baka yun ang makakatulong sa atin ah. Ano sir, Patrolman Ortiz. Yun ang lone survivor ng pulis Agdao. Yun na nga sir. Nakasign dyan sa Intel. Sige, tawagin mo. Yes sir. Excuse me sir. Toma, Ortiz, sir. Sit down. Meron ba tayong tao mga gamit para ma-infiltrate ang Agdao? Sir, mayroon pong pasukin na Agdao. Pero meron tayong tao mapagkakatiwalaan. Ang kapatid ho nito'y pinatay ng Isparo. Napagkamalang informer. Mamayang gabi, makita tayo. Pupuntahan natin sinasabi mo. Yes sir. Darating akong tiyak. Hintayin kita. O sir. Balimbing ka! Dahil hindi ko na masigura ang mga kawalang yung ginagawa nyo! Ganun ha. Ngayon, sa sikmura mo lahat papasok ang bala ko. Darating ko. Sir, si Patrolman Ortiz. Sir, yung bata natin sa Agdao, pinatay. Ano? According to our information, si Ka Jojo Antumira, yung batang-batang Isparo. Delgado, kumuha ka pa ng 3 mong kasama at maglalamay tayo ngayong gabi.
Are you serious, sir? Oo. Ha? Ano? Nasisira na ba ang ulo mo? Doon ka pa pupunta sa pugad ng mga kalaban mo? Ang asawa ko naman, napaka-nervyosa. Kailangan kong dumamay. Ngayon ko dapat ipakita ang sinseridad ng militar at pamahalaan. Hindi naman sa pinipigilan kita sa pagtulong. Pero bakit hindi mo nalang ipadala sa isa sa mga tauhan mo? Total, pribilehyo mo naman yun as an officer. Unfair yan. Para wala kang may buhay. Ngayon ko dapat pakita ang tapang. Hindi yung puro tauhan ko na susuong sa panganib. Aanhin ko naman ang asawang matapang. Kung mapapatay naman. Hindi bali ng duwag. Nakakasama ko naman sa lahat ng aking mga problema. Mamaya na yan. Mapapalabang ka. Relax ka lang. Malakas ako sa taas. Hindi nung pipirma ng death warrant ko. Bahala ka na nga. May aso. May aso raw. Gusto kayo dyan? Mayang gabi. Kamusta ba? Good evening. Mayong gabi sa inyo. Mayong gabi. Ano ho bang nangyari? Meron ho bang nakakita sa pagpatay sa mister niyo? Mayang gabi. Mayang gabi sa inyo. Ayaw niyo ho ba niyan tutulungan ko kayo? Nakikiramay po kami, Nang. Agnes, good evening. Good evening. Nanang, kasama ko po si Major Calida. Magandang gabi po, Mrs. Kayo ang hepe rito? Nagabala kayong pumunta rito para makiramay? Opo. Kung ano po may tutulong ko, bukas po lagi ang aming opisina sa mga katulad ninyo. Siya nga po pala. Tanggapin po ninyo to. Makakatulong po to sa pagpapalibing ninyo. Salamat po. Ngayon naniniwala na po akong napakabait niyo po pala. Ka-Emo, ka-Jojo. Ngayon na natin yariin mga yan. Hindi maaari ngayon, Ka-Eya. Maraming maliliit na madadamay. Siya nga naman, Ka-Eya. Ipaglaban! Sipain ang mga tuta! Makita! Huwag matakot! Ipaglaban! Sipain ang mga tuta! Anong dahilan bakit nagkakaroon kayo ng strike ngayon dito? Sobrang ng kaya ng mga estudyante at grupo dito. Lagi muli ang kanilang mga pasweldo. Bibigyan ng magandang edukasyon ng mga estudyante. Nagkaroon ng mga guro. May mga pamilya rin sila. Ano-ano ba ang mga demands niyo para mahinto na ang strike na to at mapabalik ang mga Ang palitan ng management. Tanggalin ng mga tuta na walang ginawa. Hindi kusugin lamang ang kanilang mga sarili. Balik natin pwesa, balik! Huwag kayong maniwala sa mga sundalong yan. Puro paandar lang nila yan para paniwalain tayo na makamahirap din sila. Kundi pa naman sila tuta na mga imperialista at masisa naghaharing ori dito sa atin. Lalo na!
Hindi naman ata tama sinasabi mo, miss. Naparito kami upang mamagitan. Hindi para magkaroon ng madugong konfrontasyon. At para malunasan lahat ng inyong mga problema dito. Paano magkakaroon ng kalutasan ng mga problema? Kung lalong naghihirap ang mga mahihirap at lalong yumayaman ang mga mayayaman. Kailangan natin ng pantay-pantay na pamumuhay sa lipunang to na ating ginagalawan. At panahon na para kalagin natin ang kadena na nakagapos sa ating mga kamay. At magagawa lamang natin to sa pamamagitan ng isang revolusyon. Revolusyon! 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 Nakamit ninyo ang hinihingin yung pagbabago. Hindi lunas ang isang madugong revolusyon. Subalit ang pantay-pantay na propaganda ay hindi maaaring mangyari. Mas dalin niyo ang inyong mga daliri. Pantay-pantay bang naturingan? Gagawin ko ang lahat ng aking magagawa. Kakausapin ko ang management upang makabit ninyo ang inyong mga hinihingi. Titirahin ko na yung kalida na yan. Huwag ka, Jojo. Marami madadamay kapag ka nagkagulo. Maraming tao. Mga tuta! Alam mo, sir, ganda yung pamisa-misa na napapasyalan yung mga tao rito eh. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ako si Major Calida, ang bagong Methodist kong commander. Kamusta na po kayo? Ayos lang ha. Kamusta naman po ang trabaho? Mabuti po. Wala na po naman ang gugulo. Wala naman po. Maawa na ho kayo. Wala nga ho kaming kinita ngayon eh. Maawa na ho kayo. Sapat lang ho yung kinikita ko. Kung meron lang ho, binigyan ko na kayo. Masyado kayong makasarili. Maawa kayo. Inuuna nyo ang pamilya nyo kesa sa progresibong pagbubuwis. Hindi nyo ba alam na mas mahalaga ang kapakanan ng nakararami? Ang dapat sa inyo huwag tularan. Ay! Wag po! Paawa na po kayo sa asawa ko! Antonio! 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 Asawa ko! Paano kami na mga anak mo ngayon? Antonio! Ano po nangyari dito? Binalik po asawang ko. Tulungan niyo po. Kilala po ba ninyo kung sino bumaril? Hindi po. Mel, search area. Yes, sir. Sergeant Villa, bahala ka sa kanya. Antonio! Maawa na kayo. Parang awa niyo na o tulungan niyo. Hayaan ninyo, Mitchell. Pipilitin ko mabigyan ng justisya ang pagkamatay ng inyong asawa. Puro pipilitin. Ganyan naman kayong nasa pamahalaan. Puro titingnan. Kailan ba kayo nagkaroon ng konkretong sagot sa bayan? Ala! Hindi naman lahat ng kasalanan ay sa amin. Meron din sa mamayan. Paano ay malulutas ang ganitong kaso kung hindi kay Kibombayan? Diyan kayo magaling. Sa tulong ng mamamayan. O mga kababayan, palakpakan natin si Major Calida. Pero sa pangurakot ng salapi ng bayan, sinusolo nyo. Hanggang sa mga bulsa ng mga patig ninyo, busog na busog na. Di naman lahat na nasa pamalay ng ura ko. Tulad ng kasabihan, sa lahat ng gubat ay may ahas. Tumpak. Pero lahat siguro ng ahas na makamandag ay nasa gobyerno at militar. Kagaya ng ginagawa ko, pinaglalapit ko ang taong bayan at pamahalaan. Dahil hindi magkakaroon ng gobyerno kung walang mamamayan. Paris mo, pilit mong nilalaso ng utak ng mamamayan para gumanda ang papel ng gobyerno at militar. Kailan mo huhubarin ang iyong maskara para lumitaw ang totoong ikaw? Isang lobong nagtatago sa damit ng isang tupa. Isang buhayang nagkukunwaring butiki. Mahirap itago ang totoong kulay. Lilitaw at lilitaw din. Katulad mo,
confused kang mamayan. Hindi mo alam kung anong prinsipyo yung iyong paniniwalaan. Ang prinsipyong gusto naming mahirap ay yung pantay-pantay na karapatan. Yung katarungang hindi napipiringan ng salapi. Oportunidad sa buhay, hindi yung sa pulpa sa pagsilang hanggang kamatayan ay kitang-kita mo ng kaibahang nagbubukod sa kanilang pagitan. Nasa kakayahan ng isang taong pangunlad. Nasa sipag. Paano tutulad ng isang taong maaga pa yung naghahanap ng biyaya? Sa isang taong tanghali na tulog pa sa pagkakahiga. Pagkatapos ng paghihirap. Sa gobyerno ang sisi. Paano hindi sila sisisihin? Hindi sila maabot ng mga taong isinilang na alipin ng lupa. Mayayaman lamang ang hinahalikan sa puwet ng pamahalaan. Nagkakamali ka. Narito kami hindi isang kaaway, kundi isang tulay sa pamahalaan para makarating ang inyong mga karaingan. Pakikiraan lang po. Pakikiraan lang. Sino ba yun, sir? Pakikiraan lang po. Dumarami na nakikisimpatya kay Major Calida. Para siyang bara na nakaharang sa ating simulain. Kung di lang ako pinigil ni Kaemong sa picket line, matagal na sana ang bulok yung Kalida na yan. Maraming tao madadamay ka, Jojo, kung doon mo ginawa ang paghatol. Kaya, Ka-Jojo, Kaemong, napagkaisa ng Central Committee na kayo ang mamumuno sa paglilikida sa mga taong naging balakid sa ating adhikain. Masusunod po, Commander. Kailangan matupad ang kautosang yan para magsilbing tanda doon sa mga sumusuway at tuloy maging sugat na hindi kayang gamutin ni Kalida. At yan ay umpisa natin sa Agdao. Kaderong, dumadaing ang taong bayan sa hirap ng panahon at sa mga pagtaas ng bilihin. Kaya hindi sila makatupad sa itinakda mong buwis. Katuwiran. Puro kayo katuwiran. Hindi na kayo naubusan ng katuwiran. Nagawa ba ni Kalida ang serbisyong naibigay namin sa inyo? Kayong mga naapi na may mga mahal sa buhay na pinagsamantalahan, pinatay ng walang laban, ginahasa, humingi kayo ng tulong sa militar. May nangyari ba? Ala! Kami ang naging tagapagpatupad ng batas. Kami ang dumamay sa inyong kasawian. Kami pa rin ang naglapat ng hinihingi niyong katarungan. Hindi ba, Chairman? Bakit hindi ka makakibo? Kaberong, hindi namin kinakailangan ginawa ninyo. Pero sa ngayon, kulang ang kinikita namin para sa sarili naming pamilya. Paano naman kami? Hindi na ba kami kakain? Siya naman, Merong. Paano tayo naman hindi naman kakain? Ang dapat itawag sa pok na ito ay pugad ng mga walang utang na loob. Ang sasagot sa katanungan ninyong yan ay ang batas ng kilusan.
Lalong-lalo ng Sagdaw. Sir, bakit hindi natin sila gamitan ng kamay na bakal? Mag-set up tayo ng maraming checkpoint. Sir, why don't we conduct saturation drive? Para makuha natin yung mga Sparrow na yan. Okay. Codename, Operation Bakal. Jojo, ikaw lang ang maasahan ko. Hinog na hinog ka na. At alam kong magagawa mong iutos ko. Pahuli ka. At pag nasa poder ka na ni Kalida, patayin mo siya. Patayin mo siya. Soft drinks pare. Kajojo! Sige. Lumabang ka. Walang hiya ka? Pinahirapan mo kami sa ilog? Ha? Ha? Asan mga kasama mo? Asan? Ayaw mo magsalita, ha? Nasaan? Pag hindi ka pa nagsalita, tatapusin na kita, ha? Asan mga kasama mo? Ha? Asan? Tama na yan. Upo ka dyan. Sir, mabuti na lang nahuli natin tong killer na to. Masyado na itong notorious eh. Dapat dito salvage. Lahat ng nangyayaring kaunggoyan sa mga kasama natin, sir, kagagawan nitong hinayupak na ito. Iwan nyo na sa akin. Yes, sir. Ikaw pala si Kajojo. Ang bata mo. Parang anak lang kita. Eh ano ngayon? Kung inaakala mo magtuturo ako at magchuchuchu sa mga kasamahan ko, nagkakamali ka. Matapang ka nga pala. Dapat lang. Tutal, papatayin din naman niyo ako. Ganyan naman kayo mga sundalo eh. Pagkatapos niyong pahirapan, isasalvage niyo. Pero siguruhin niyo lang na patay ako kapag iniwan niyo ako. Dahil pag nakatakas ako rito, lahat kayo itutumba ko. At ikaw ang uunahin ko, Kalida.
ang musmus pa para magalit sa mundo. Hindi naman kami ganyan kasama. Pumapatay man kami ng kalaban ay dahil sa pagtatanggol sa aming sarili at sa bayan. Kahit na anong sabihin mo, hindi mo ako mabobola. Maiba ka pa ba sa mga kasamahan mo? Ang unggoy ay unggoy. Damitan man na maganda't makulay, unggoy pa rin. Tama. May unggoy na nakakatulong, may unggoy na nakakapinsala, at may unggoy na nakakatuwa. Saan kategorya mo gusto mapasama, Jojo? Hayop ka! Mag-isip ka, Jojo. Bakit kailan pang patay ng kapwa Pilipino? Isa lang ating lahi. Ang dugo ng lahi sa ating ugat. Ang bansang ating silangan. Pero hanggang doon lang tayo magkatulad. Magkaiba tayo ng simula ang ipinaglalaban. Ang amin ay pagkakapantay-pantay. Samantalang ang inyo ay ang kapakanan ng mga imperialista, pasista at oligarkiya. Diyan ka nagkakamali. Ang amin ay paghahari ng demokrasya. Ng katarungang panlipunan. At pagkakaroon ng pamahalaan na handang tumugon sa pangangailangan ng bayan. Ang gandang pakinggan, pero malayo sa katotohanan ng sinasabi mo. Dumito ka sa kampo. May damdamin ka para umunawa. May puso't isipan ka para magamit mo sa pagtarok sa katotohanan ng hinahanap mo. Ibig niyong sabihin, hindi niyo ako papatayin? Hindi kami mapatay na kagaya ninyo. Na kahit walang kasalanan, nililibing na walang laban. Ituturo ko. Tutulugan mo. Alam ko na yun, bago ka. Pero makakasalamin mo yung mga tao ko. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Pero lumalaon, naramdaman ko na makatao pala kayo. Natutuwa ako sa paniniwala mo. At bilang ganti, binabalik ko na itong baril mo. At magiging isa ka na sa aking mga tauhan. Ito lang ang tandaan mo. Ang baril, ginagamit sa katarungan. Hindi pinuputok sa walang kabuluhan. Makakaasa ka, sir. Sir, kala ko ba kayo tayo nagpunta dito para mag-swimming? Tayo nang maligo. Huwag ka naman, sir. Usapan tayong lahat, ah. May pinag-uusapan lang kami ni Jojo. Ikaw, Jojo, ayaw maligo? Hindi na, sir. Wala akong Ano nga pala, mula sa araw na ito, kasama na natin si Jojo. Ayos! Ganun ba? Jojo! O sige na, magbihis na kayo. Uwi na tayo. Si Sargento Delgado. Nasa taas, sir, kasama ni Major. Eh, ikaw, saan ka pupunta? Sa quarter, sir. Bumalik ka agad, ah. May lalakarin kami ng Robles, tsaka ni Delgado. Wala mag-assist kay Major. Okay? Kapag nasa poder ka na ni Kalina, patayin mo siya. Ito tanda mo, ang baril, ginagamit sa katarungan.
Hindi pinuputok sa walang kabuluhan. Opo, sir. Patayin mo siya. Patayin mo siya, Jojo. Patayin mo. Patayin mo. Hindi ko siya kayang patayin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang patayin. Yo, tama na. Naunawa kita. Try na. Ano ka mo? Makikipag-usap kayo kay Kalida? Oo, Kaeya. Bakit? Balita ang kagandahan loob na ipinakikita ni Kalida kay Ka Jojo. At sa iba pa nating nahuling kasamahan. Bahala ka. Pero ako, hindi ako palalamo sa makamandag at mapang-aping sistema ng lipunan. Ayoko matulad sa karamihang nabubuhay. Pero nagpapatay-patayan. Kaemo, napakarami ko nang isinakripisyo para sa ating simulaing pinaglalaban. Tinalikuran ko ang aking mga pansariling pangangailangan at pangarap sa buhay. Sukdulang talikuran ko ang aking pamilya at sumama dito sa bundok. Makipagsapalaran, makipaglaban, at umasa na darating isang araw na makakamtan din natin ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Kalaya nga ba, Kaeya? Kalaya mo ba matatawag ang pagtatago natin? Kalaya mo ba masasabi ang malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay? Kaya mo. Hindi ko akalain na pating isipan mo'y nalasan na rin. Hindi nilason, Kaeya. Kung hindi kay Kalida ko nakita ang magandang hangarin ng ating pamahalaan na magkaloob ng amnestiya sa ating mga nagkamali ng pananaw. Bata ka pa, Kaeya. Mag-isip ka rin. Pero ako, pagod na ako sa katatakbo. Pagod na ako sa katatago. Hindi ko na matiis at masikmura ang makitang muli at muli ay nakikipaglaban ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Kaeya, gusto ko rin na mamamuhay ng tahimik. Ibig ko rin mamuhay ng walang inaalalang panganib na sa gayo'y makapiling ko naman ang aking pamilya. Sa ginawang pagbabalik loob ni Kaemong, ni Kaeya at iba pa niyang mga kasamahan, ay natanong ko na ang liwanag ng kapayapaan dito sa ating lugar. At ipinangangako ko sa sino mang magbabalik loob at mag-aalsa laban sa komunista ay aking susuportahan. Mabuhay si Major Kalida! Mabuhay! Mabuhay ang Asa-Asa! Mabuhay! Delgado! Robles!
Ano yun? May mga aso, pangkatigalida, at ang mga hudas ating kasama. Ha? Tayo na! Sandali lang. I asked you if your chief is in, and you said yes. Do I have to wait that long to be able to see him? Colonel Kalida. May cordon sanitaire ba dito sa opisina mo? Sige na, Delgado. Okay lang. Yes, sir. Please be seated. Would you care for a cup of coffee, ma'am? Wag na. Baka humarang lang sa lalamunan ko. And if you won't mind, sandali lang to sasabihin ko sa'yo. I'll give it to you straight. Okay lang. Ano ho ba may paglilingkod ko sa inyo? How sweet! Kung sana, Colonel, ganyan ka ka-sweet sa mga taong nahuhuli mo at pinahihirapan mo. I beg your pardon, ma'am. Nakarating na sa aming samahan ang mga human rights violations na ginagawang 10 na mga tauhan mo. Colonel, I'm reminding you na provided sa Constitution natin na dapat igalang karapatan ng lahat ng tao and no one is above that law. Attorney, I know the law. And we are here to uphold it. Uphold? Look who's talking. You uphold the law by torturing those innocent victims? You uphold the law by depriving the people of their own rights? Ganun ba? Attorney. Listen, Colonel. Just bear in mind. May connection din ako to stop people who are abusing their power. And this won't be the last time you'll hear from me. Good day. Ang buhay ay parang alon sa dagat. Nasa gitna ka pa lang, dinudurog ka na ng kapwa alon. Ang hangad ko lamang ay katahimikan ng aking nasukupan. Ngunit may mga taong ibig wasakin at durugin ang aking dangal. Narito ko. Hindi ako papayag. Alam ko ang katotohanan. Habang may tinta ang aking panulat, ako ang gagawa ng paraan upang hadlangan ang kanilang pagwasak sa iyong pagkatao. Siguro kung wala ka, Agnes, ay hindi ko na alam kung anong desisyon ang gawin ko sa pagkakataong to. Hindi mangyayari yun hanggat tuwid ka at makatarungan. Kaya mong. Kaya.
Palagi ko dapat na natin ibunyag yung ibang hindi pa natin sinasabi kay sir. Massacre? Yun yung mga missing persons na almost 200 sila, di ba? Pero lahat sila ay nakalibing na. Doon nga ako kinilabutan, sir eh. Pero yun nga ako nagmulat sa aking isipan kung anong klaseng samahan na naanibang ko. Tama. Ang pumatay sa halip na magsalba ng buhay. Ang mga pe sa halip na magtanggol. Ang manghingi ng tong sa halip na magbigay ng tulong. This is a very good scoop. Gugulatin ko, editor ko. Saan nakalibing ang mga taong sinasabi nyo? Sasamahan namin kayo, sir. Nasaan ang human right na sinasabi ng iba na sila'y bantay bayan? Ito ba ang karapatan pantao? Na pagpapatayin sila ng mga MP na walang kalaban-laban? Sila'y mga tahimik na mamamayan na nagbabalat ng buto upang ipakain sa kanilang mahal na pamilya at magparal upang maging makabuluhang mamayan ng bansa. Colonel, karapatan ng bawat taong pumili ng simula ang kanya yayakapin. At wala kang karapatan sa kawan yun. Ito ba? Ito ba ang katahimikan pinangangako mo? Ang gawing killing field sa ating lugar? Nangyari yan dahil sa pagtatanggol ng inyong samahan. Sa mga nahuhuli namin subversibo. Sa pagtutuloy nyo sa pagpapairal ko ng mahigpit na patakaran. At pati mga checkpoints na nilalagay ko ay inyong nilalabanan pa sa husgado. Nasa saligang batas na ang lahat ng taong pinaparatangan ay hindi maaaring maparusahan hanggat hindi mapatunayan na sila ay nagkasala. Sino ka para maging hukom na lalapatan sila ng parusa? Well said. Pero kung kami mga sundalo pinagmamalupitan, walang awang pinapatay, sinasalanta at tinahatulan sa kangaroo court at pinaparusahan ng kamatayan, wala na ba kaming karapatan sa inyong samahan? You have the law on your side. A blindfold symbol of justice. And that's more than enough. Kung di mo kumanuman, gawin mo gusto mo. Kailangan na nating magalsa! Lahat tayo magalsa! Shit. Mabuhay ang Galina! Mabuhay! Mabuhay ang Alsamasa! Mabuhay! Sandali pa bang darating ang liwanag? May panahon pa bang araw natin sisikat? Kailan ko ba makakamta ng mithi at pangarap? Kailan sasaya ang mundo't ngingiti ang lahat? Bakit ba kay gulo at hindi ko makita ang kapayapaan sa mundo'y nawala na? Kailangan pa ba ang dugo na dumanak pa muna bago mo mabatid na mali ang nagiging pasya? Kapayapaan ang sigaw kung ang puso'y uhaw sa paglaya. Ating bigyan ng tuwang sa mundo ang gawang umunawa. Kung magkakagayo'y paghari natin ang pag-ibig sa kapwa. Ang lungkot at ikbi ay magiging saya at tuwa. Sir, ang inaasam-asam mong katahimikan ay daman-daman na ng bayan. Alam mo, sir, malaking bagay ang nagawa mo para sa katahimikan ng Davao City. Balita ko, gumagayan sa atin ng ibang bayan. Nagtatatag na rin sila ng Alsamasa. Oo nga, sir. Isa ka ng legend na may susulat sa libro. Hindi naman.
Tumutupad lang tayo sa ating tungkulin. Umabot na sa hangganan ng kanilang kataksilan. Nagpagamit sila kay Kalida. At pagkatapos sila magsaya sa pagsisilibra ng Alsamasa, bibigay natin sila. Jojo, di ba galit ka sa balimbing? Tuso man daw ang udas sa simenteryo din ang baksak. matagal na kitang gustong lapibutin. Hindi ko magawa dahil kapatid ka sa simulain. Pero dahil sa ginawa mo, hindi lamang kita gagahasain, papatayin pa kita. Sige! Patayin mo ako! Pero bago mo ako patayin, tanong mo muna sa iyong sarili, hanggang buti na ituloy natin simulain! Aalisan tayo ng pangunawa! Ang turuan tayo mapot! Sa tukoding pagkakamali, ay pupuntayin tayo ng kapwa ating Pilipino! Ang alisan tayo ng pag-ibig! Anong pag-ibig ang sinasabi? Ha? Anong pag-ibig? Pag-ibig ba magtaksil sa samahan? Ha? Ang pag-ibig ay tanda ng karupuan. Hindi ka rin naman masasayang eh. Dahil pag pinatay kita, 10,000 matatapat sa aming paniniwala ang magiging kapalit mo.
sige, tabi. Tabi kayo dyan. Ngayon napatay ang ilan sa mga membro ko. Nasaan ang sinasabi mong human rights? Kung hindi mo sila hinikayat makialsa masa, binigyan ng armas, tinuruan pumatay, baka buhay pa sila ngayon. Impertinente ka talaga, Coronel. Dapat ka lang matanggal sa pwesto mo. At gagawin ko yan. Hinikayat? Pinilit? Kailan ka ba magigising sa katotohanan? Kung ikaw'y pinatay na rin? Nirig, pinagnakawan ng mga taong walang batayan kundi lakas ng armas. At maling patakaran na bumubulag sa kanila. Attorney, ang alsa lamang ng masa magpapatahimik sa lugar nito. Kailan pa? Kung patay na kami lahat dito? Attorney, huwag kang mangamba. Bago mangyari ilusyon sinasabi mo, ako muna ang mapatay nila. Ipinatawag ko kayo para ayusin ang gulong na mamagitan. At kaya nandito si Agnes ay para isulat at iparating sa bayan ang mga maling akusasyon ng bawat isa. Tama si Mayor Attorney Fortaleza. Colonel Calida, kapayapaan ang hangad nating lahat para sa buong Davao.
Sir. Any casualties? None, sir. Robles, ikaw na ang bahala sa mga patay. Yes, sir. O sige, ayusin na lahat yan, oh. Mga barel, pagsamasamahin. Bukas na bukas yan, lalabas to sa dyaryo. Isa na lang ang problema ko. Kapag nagkataon, makapatahimik ko na ang buong Davao. Sino? Si Caberong. Anak ng binabayang kuratsa. Si Camel na lang at Carl Robert ang maasahan natin sa norte ng Davao. Niyari pa ng puro aliging kalidang yan. Tano Twin. Ihanda ating mga kasama. Sasalakay tayo mamayang gabi. Caberong! Buhangan mo'y kapayapaan para sa mahihirap. Isalong mo yung armas. Tanggapin ang amnestiyang binibigay ng ating pamahalaan. Iwasan natin ang walang saysay na matugong labanan. Isa kang ulol kalida. Kung iniisip mong susuko kami, nagkakamali ka. Sawang-sawa na kami sa gobyerno mong puro pangako. Gobyernong pinamumunuan ng mga pasista. Mga imperialistang burgis. Mga lintang timawa. At bilang simbolo ng aming pagiging makamansa, mga matay kaming lumalaban!
Dito. Saglit nating puputulin ang ating programa para bigyan daan ang pagbabalita sa nagaganap na kudeta sa Maynila. Huwag ang inyong matunog karon ang spokesman ng nabanggit na coup. Colonel Calida speaking, sir. Demonyo ka, Calida. Sa ginawa mong pagdurog sa mga tao ko. Sa kasalukuyang hawak na namin ang Channel 7 at ang Pinaon Eres. Handa na ang hukay mo, Calida. Siguruhin mo lang. Baka ikaw malagay sa hukay na hinta mo sa akin. Hindi mo magagawa yan. Dumating ka na sa hangganan, Calida. At ang monumento ng matatapang ay libingan. Hello? 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 Ang mapalaping pamamahala ng pamahalaan. O paano, pare? Alis na kami. Kingdom Tycoon 6. Kingdom Tycoon 6. Hello? Ling, Cora. Ling, umuwi ka na. Magulo na dito ngayon eh. Pag lumala pang sitwasyon, baka hindi na namin alam ng mga anak mo kung anong gagawin. Hindi maaari. Responsibilidad ko itong kampong to. Naman, Daddy. Uwi ka na. Oo nga naman, Daddy. Baka merong mangyari sa amin. Daddy, siya nga naman. Umuwi ka na. Maawa ka naman kay Mami. Basta wag na lang kayo lumabas ang bahay. Diyan lang kayo. Natatakot kasi kami eh. Ling, natatakot kami ng mga anak mo. Huwag na lang kayo lumabas ang bahay. Double red alert kami ngayon. O, sige na. Pero, basta wag na lang kayo lumabas ang bahay. Diyan lang kayo. O, sige na. Bye. Kingdom Tycoon 6. Kingdom Tycoon 6. Patay! Ano, Kalida? Tigba ka na ba? Sa wakas,
Nasunod din ang gusto ko. Mahulog ka na sa hukay na hinanda ko para sa'yo. Sandali pa bang darating ang liwanag? May panahon pa bang araw natin sisikat? Kailan ko ba makakamta ng miti at pangarap? Kailan sasaya ang mundo't ngingiti ang lahat? Bakit ba kay gulo at hindi ko makita ang kapayapaan sa mundo'y nawala na? Kailangan pa ba ang dugo na dumanak pa muna bago mo mabatid na mali ang nagiging pasya? Kapayapaan ang sigaw kung ang puso'y uhaw sa paglaya. Ating bigyan ang tuwang sa mundo ang gawang umunawa. Kung magkakagayo'y paghari natin ang pag-ibig sa kapwa. Ang lungkot at ikbi ay magiging saya at tuwa. Bakit ba kay gulo at hindi ko makita ang kapayapaan sa mundo'y nawala na? Kailangan pa ba ang dugo na dumanak pa muna bago mo mabatid na mali ang nagiging pasya?